The character of God. Tuloy pa rin tayo sa character of God. Di ba? Ang ganda, every Sunday merong demonstration si Lord na hindi nga talaga madali o mahirap. Ang kailangan lang natin talaga is gawin natin anong pinapagawa ni Lord, tapos merong word. Kasi si Lord sa word talaga. Word works all the time if it is mixed with faith. Because our faith works all the time. At mayroong requirement ng faith, yung love. Amen? Love. Kasi yung love, hindi siya mag-work, ay yung faith hindi siya mag-work kung walang love. Okay, parang illustration ko nung Sunday. Sample, ito yung electric fan. Okay, yung electric fan, may plug, di ba? So pag ipa-plug mo yon, may kuryente. So ganun yung faith. Si Lord yun, mayroon ng supply, mayroon ng source. So mayroong, yung faith mo, yung po yung plug. Ngayon, ang problema, yung electric fan, walang love. So kahit isaksak mo yung faith mo na yun, it doesn't work because without love. Faith works through love. So kahit na-declare ka, believe ka ng believe, pero mayroong unforgiveness, mayroong trouble, not walking in love, faith doesn't work. Amen? Hallelujah. So yun yung nangyari kina Lance. Kaya kailangan natin, kung may mga bagay na mag-challenge sa buhay natin, na bakit hanggang ngayon di pa rin nangyayari, check your love walk. No? Check yung love. Kasi pag hindi natin check yung love natin, ini-ignore lang natin yon, di mo sinisettle yon, unforgiveness, so wala talaga mangyayari. Hanggang mapapagod ka na lang. Bakit walang nangyayari? Kasi nga, yung love ay hindi siya. So ano yung opposite ng love? Unforgiveness. So pag merong unforgiveness, walang love, wala yon. Kasi hindi yung flow ni Lord. Ang flow ni Lord is love. Okay? Kaya pag merong unforgiveness, ang flow yon is evil, demonic. Kikita mo, pagulo ng pagulo, pahirap ng pahirap. So yun, kasi hindi yun. Pero kung kailangan, open yung heart natin, willing tayo, mag-adjust lang tayo. Decide tayo to walk in love, forgive. Amen? And everything will be all right. So, Father, we thank you for the word. Thank you, God, for keep demonstration word, Father God, in our lives, so Lord. And once again, Lord, we thank you so much for the utterances today. Lord, thank you. Continue to speak to us, Lord. And Lord, we are here, Lord, not only to sit down, but Lord, we are here on purpose to hear from you. Receive your word by faith. In Jesus' name. Amen. Okay. Nung nakarang linggo, 2 chapter. Last Sunday, 1 chapter. Subukan natin ngayon kung ilang chapter. Lay. Ganun si Lord magturo. Okay? So, tingnan natin, kasi we're talking about studying the character of God. Ganito yon. Pag hindi kasi natin makilala ang Diyos, hindi natin maunawaan yung character niya, hindi talaga tayo makatrust sa Kanya. Then how can we walk with Him? How can we enjoy the goodness of God, the blessings of God? Paano natin ma-enjoy yung pangako ni Lord kung hindi natin alam yung character ni Lord? So, tayo ay mga born again na. I believe that tayo are born again na. So, silipin muna natin yung Romans 8. Sa easy translation, meron ako dito mga nakikita. Okay. This is the character of love of God, ha? Topic natin is knowing the character of God. Para papasok tayo sa 2026, you know what? God is preparing us kasi marami pang gagawin ni Lord sa buhay po natin. At nakita natin itong 2025, marami mga calamity, di ba? Ngayon, kung hindi mo kilala ang Diyos, so ang ginagawa mo, lagi mong si Lord yung pinagbibintangan mo lagi. Okay? Hindi si Lord na may kasalanan. Okay? Hindi si Lord may kinakasalanan. Okay. Punta muna tayo. Sige. Punta muna tayo sa Genesis. Tingnan natin si Adan. Wala na tayo kay Adan, redeem na tayo. Genesis 3 verse 5. Okay, verse 1 muna, Ate Ana. Maglay muna tayo ng foundation, ha? Kasi para maalis yung ano natin, para maalis yung ating negative, mga thoughts kay Lord. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to to the woman, as God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. Next verse. And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. Next. Hallelujah.
But the fruit of the tree of which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it. Pero sinabi, wala yung touch, eat lang. Pero dinagdagan niya, lest you die. Okay, next verse. Kaya minsan talaga yung word, pag hindi natin maintindihan, dagdag bawas. So, hindi na siya accurate. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Okay? Kaya yung truth talaga is the truth. Ano bang truth? Ano bang sinabi ni Lord? Kaya pag mayroon tayong narinig na salita, balik tayo sa scripture. Is it right? Kasi ito talaga yung ating final reference. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Next. Okay, bilis lang Ate Ana kasi para ano tayo. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil, which is yun naman. So when the woman saw that the tree was good for food and that, tingnan mo yung eyes, yung ears, was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, so took its fruit and ate, and she gave it to her husband with her, and Adam ate it. Okay. Nangyari, kaya ingatan natin talaga yung mata natin, taingan natin kasi doon lahat. What you put in your eyes, in your ears, it will goes into your heart. Puk! Labas sa bibig mo. Then the eyes of both of them were open and they knew that they were naked and they sewed fig leaves. So yun na, trying na together and made themselves. Ito na yung covering. Kaya minsan pag mayroon tayong mga ginawang hindi tama, talaga we cover up. Okay? Next verse. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Look, dito pa lang nakikita, bakit lumayo ba si Lord? Bakit hinahanap na sila? Because of sin separated them. They hide. Okay, next verse. Then the Lord God called to Adam and said, where are you? Next. So he said, I heard your voice in the garden and I was afraid. Ayan na, look, fear. Bakit may fear? May ginawang mali. Fear is the opposite of faith. When fear enters in, faith contaminated. Fear tolerated, yun lang kung balik-balik. Feel tolerated, contaminate faith. Kaya your faith goes to nothing. Because I was naked and hid myself. Next verse. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten the tree of the which I commanded you that you should not eat? Next. Then the man said, the woman. Ito kasing babae, Lord, na binigay mo. Si Lord pang sinisisi. Kaya minsan tayong ganon eh. Ikaw nang gumawa ng mali, si Lord pang sisisihin mo. Diba? The woman who you give to me, be with me, she gave me the tree of and ate it. Pero tingnan mo yung babae. And the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me. So, sinong anay? Si Adan? Si Eva? Si Eva. Kaya, bakit nagkasala si Adan? Hindi nagsabi ng totoo. Kaya pag hindi ka magsasabi ng totoo, lying, not telling the truth, is sin. Okay? Kaya alam na natin ang kwento. Yun lang muna. Basta pinaalam ko lang sa inyo na ang character ng God, once na magsisinungaling ka, once na hindi ka magsasabi ng totoo, it's a serious. Totoo, sin is serious. Kaya dapat matatakot tayo talaga na hindi dapat magkaroon tayong fear of the Lord. Amen? Okay, so alam nyo na yung kwento niyan. Okay, kayo na lang magbabasa. Basta pinabakita ko lang yung area na yon. Ang kasalaan dahilan kung bakit si Adan nagkasala dahil nagsinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Okay? Binigay sa kanya yung word, yung instruction. Hindi siya nagiging responsible. Hindi siya naging responsible na iibigay doon yung instruction na yun. Hindi siya naging vigilant. Hindi niya kinikip yung word.
Kaya yun, ganun din sa buhay natin. Once na hindi natin kinikip yung word, we will not take responsibility of the word that God give us, the revelation that God gave us. You know, revelation is the product of the message. Faith comes by hearing and hearing the word of God. And the end result of the process is faith of hearing. So that's belief. And then revelation is the product of the message that you are hearing. Once the Lord revealed to you through the message, you have to act on it. Kaya ni-reveal ni Lord para sa iyo. May pangako yun. Para sa yun. Para sa iyo at sa iyong descendants. Pero pag nire-reveal yun sa iyo, ibig sabihin, yun ang gagawin mo. Pinakita na, nagliwanag na, nagrema na. Yun na yung gagawin mo. Pag hindi mo yung gagawin, it will cost big time to you. Kaya, seryoso talaga. Kasi sino yung word? Si God mismo. He gave His word. He gave His Son. Parang pag binigay yung word, hindi mo inaayos, hindi mo, no? Parang si Jesus lang, sinantabi-tabi mo lang yon. Kaya mayroong seryoso. Amen? Okay. Yun lang, hindi ko kayo tinatakot. Romans 8. Balik tayo sa Romans 8, sa AC Translation. Mag-easy muna tayo para maging easy ating Christmas. Merry Christmas! Woo! Sige ate. Now, we know this. God has forgiven those people who are united with Christ Jesus. God will never say that they are guilty. So did you receive Jesus already as your Lord and Savior? Now. Faith is now. Faith is now. Now. Pag mayroon kang nagawang kasalanan, now. There's no condemnation to those who are in Christ Jesus. God has forgiven those people who are united with Christ. Kahit nagkakasala ka, may tunog, forgiven ka na daw. Alarm from heaven yon. Kaya huwag tayong makukondem. God will never say that they are guilty. Okay? Kaya tingnan mo si Adan. Makakunik din pala. Oh. Tingnan mo si Adan, nagkasala. Gulat tuloy ako. Tingnan mo si Adan nung nagkasala. Where are you? Bakit sila nagtatago? Kasi guilty sila. Amen? Ganun din sa buhay natin. Kala natin, kahit nagkagawa tayo ng kasalanan, the Lord, hahanapin ka ni Lord. Kaya tayo lumalayo kasi nagigilty tayo. Nakukondem tayo. Pero kayo yung dahilan na umaalis tayo sa Panginoon kasi bakit? Hindi mo kasi alam, hindi mo kasi kilala ang Diyos. Kasing lagi nating naririnig, sige, pag nagkakasala ka, papunta ka sa impyerno. Yun, sinusumpa ka na kasi nagkakasala ka. Yun, hindi mo na naranasan yung pagpapala kasi nagkakasala ka. Hindi sa ginagawa natin. Yung ginagawa ni Kristo, yun yung basihan natin. At saka sa pananampalataya natin. Okay? Next verse. Woo! If you belong to Christ, Jesus, God's Spirit has given you a new life. God's Spirit now rules in your life and He has made you free. Wow! If you belong to Christ, God's Spirit has given you a new life. Kaya mayroon ka ng bagong buhay. 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, engrafted in Christ, all things has gone. Your sin nature has gone. You have now a new DNA of God. The Spirit of God lives in you. Sinabi niya, hallelujah, God's Spirit now rules in your life and He has made you free. Sin and death no longer have authority over you. That's the Word of God said, but it's up to you. If you, in Him, this is our possession. But what you believe. Wala na, tinapos na. What you allow, it will be allowed. Ngayon, alam mo na, binago ka na, yung Espiritu ng Diyos ay nasa sayo na. So, mayroon ka ng prutas ng banal na Espiritu. So, anong gagawin mo? I-activate mo lang yon, paniniwalaan mo yon. You have to take control, take dominion over your mind, your flesh, and walk in the Spirit. Death
Sin and death no longer have authority over you. Praise God! Wala nang authority sa atin. Niredeem na tayo ni Lord. That's the grace of God. Woo! Next verse. The law that God gave to Moses could not make us free like that. That is religion. We were too weak to obey His law. Wala yun. We were too weak to obey His law because we are human. Weak. Dahil tao ka lang. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo, kaya hindi ka lang tao ka lang. Ikaw ang tao na may Kristo. Sige, kantahin niyo, kabataan. Si Kristo. He sent His Son, His own Son, to become a person like us. Maliwanag? Pidala niya si Kristo para magiging tao kagaya natin. Siya kasi si Kristo siya, Diyos siya. Kagaya mo nga eh. And His human body was like the body of people who do wrong things. Mayroong flesh si Jesus. Kagaya sa'yo, mayroong flesh. God's Son died as a sacrifice to take away the punishment of our sin. Wow! For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kaya nga, sin and death has no power over you, authority over your life. Why? Jesus took it already. Woo! God's Son died as a sacrifice to take away the punishment for our sin. In that way, God destroyed the power of sin over people who are weak and human. Kaya hindi mo sasabihin na mahina siya, mahina ako kasi tao lang ako. Kung ikaw ay mayroong Kristo, hindi ka mahina. You are victorious. You are an overcomer. You are more than a conqueror. And you can do greater things in this world. You are a world changer. Wow! You are not an ordinary man. You are an extraordinary man. You are not only a mere man. You are a God man. Woo! That's our identity. Don't look yourself as a flesh. Look yourself as God's inside you. Like God. He has a human body. Will do wrong. Pero pinili niyang hindi gumawa ng kasalanan. Meron scripture yun. So Psalms 119 verse 11. If you hide His word in your heart. Sabi ni Paul, sabi ni Psalms, I keep your word in my heart that I may not sin against you. We can live in this world na hindi tayo magkakasala. If you hide His word in your heart. Because all issues in our life spring out in our heart. If your heart is full of the word of God, you are full of God's power. Because the abundance of the heart, the mouth speaketh. So if your heart is full of the word of God, what's coming out in your mouth is the word, and that's full of power. Para pag mayroong kaaway, bzzup, the word of God is a sword of your spirit. Kaya mamuhay tayo dito na hindi magkakasala. Amen? It's our choice. Hallelujah. God did this so that we could become right with Him. Wow! Wow! Dati hindi ka nais-nais. Kaya, Lord, patawarin mo po ako. Alam ko, Lord, na hindi ako kanais-nais sa iyo. Tumigil ka. Oo, dati hindi ka kanais-nais. Pero dahil mahal ka ng Diyos, namatay siya para hindi ka mawala sa iyong kanais. Lord, thank you for making me worthy, making me sinless, making me righteous, making me right standing with you, Lord. In-acknowledge mo yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Inalis na niya lahat ng kasalanan mo. Inutusan mo ba siya? Hindi.
Pinili niya. He voluntarily offered His life to take the sin and the punishment. Kaya pag nagkakasala yung mga kaibigan natin, kapatiran natin, pamilya natin, na alam mo marunong Kristo, huwag mong i-condemn. There's now no condemnation in Christ Jesus. See them as God sees them. Alam mo, ito yun. Kung ito ikaw, ito si Kristo, pag nagkakasala ka, hindi ikaw yung nakikita ni Father God. Si Jesus na nasa iyo. Ano sinabi niya? The Holy Spirit is your advocate. He's your judge. He's your attorney. Pag nagkakasala ka, sabi ni Jesus, binayaran ko na yung dugo. Okay. It's the blood. Kasi sinabi na you are now the temple of God. You do not know that you are the temple of God? Hallelujah. God did this so that we could become right with Him. God's law showed us how to be right with Him. And now, sana ba, hindi pa ako tapos. Nagbilis ka talaga siya. And now we can be right with God. If we live with God's Spirit as our guide, we do not do what our weak human thought want us to. Yun. Sige, gwapo. Halika, gwapo. At saka yung si Kuya na nanalo. Halika, yung dalawa. Tama, puti, at saka itim. Sige, ganda. Dito kayo sa baba. Okay. Gawin tayong kaagad. Ganda talaga yung Holy Spirit. Dito ka, Kuya. Dito ka. Okay, sample ha. Anong sinabi dito? Ginawa ni Jesus ang lahat na yon, mamatay siya sa cross para sa atin. Para daw, magkaroon tayo right relationship, right standing with Him. Okay, become righteous. God's law, yung kay Moses, napapakita sa atin how to be right with Him. And now, we can be right with God. If we live with God's Spirit as our guide, we do not do what our weak human. Okay, kunyari ako. Ito Holy Spirit. Ito yung flesh. Okay. Ngayon, kung ako mamuhay in God's Spirit as my guide, happy. Happy. So, happy talaga. Because I'm living in the Spirit. Amen? As sons of God are led by the Spirit of God. Choice ko yan. Pero kung piliin ko yung flesh, yung po yung tinatawag na carnal. Kana yung result. Tingnan kung carnal ba itong mukha nito. Kaya magulo. Walang shalom. So, nasa atin yun. Amen? Sinabi, we do not do what our weak human thoughts want to do. Ito yung carnal mind. Ano sinabi ng carnal mind? Kailangan natin stronghold, pull it down. The stronghold of our carnal mind. Because what you think, that's what you do. If you think the things of God in the Spirit, you will do it. So ito yung mamumuhay ka sa bunga ng banal na Espiritu. Ma-enjoy mo yung blessing ni Lord dito sa kagustuhan mo. Kung makita natin yung Bible, human earthly wisdom and human wisdom, kaya ito, hindi pure. Walang peace. Ito yung pure. So, ngayon, niligtas tayo ng Panginoon, binigyan yung banal na Espiritu sa atin para yung mag-guide sa atin. Yung strength na magbibigay sa atin. Kaya magawa natin yung anong pinapagawa ni God sa buhay pa natin. Okay. Because it's a choice. Kaya yung paborito nila, yung sa kanyang Deuteronomy 30 verse 19, Heaven and earth is a witness to give you life. I give you life. To choose life and blessing, death, and, life and death, blessing and cursing. But you choose life. Parang dito, life, death, blessing, curse. Sabi ni Lord, but you choose life. You choose blessing.
You choose the Spirit to guide you. Don't choose here. That you believe and you and your children. Tapos sinabi yun, how? Sa verse 20, love the Lord with all your heart, with all your heart, with all your soul, serve the Lord. So this is how to walk in the Spirit. At kaya mo yun. Bakit? Si Kristo ay nasa sayo na. Amen? So thank you mga gwapo. Next verse. Some people do what their weak human thoughts want them to do. Ayun na yun. Some people. Sabi, ay, wala na ako dyan. Are you one of the some? Some people do what their weak human thoughts want them to do. They think about the things that will make themselves happy. Ano yung tinatawag na, Ate Tess, selfish. Wala akong pakialam, basta masaya ako. Gagawin ko to. Some people do what their weak human thought want them to do. They think about the things that will make them happy. But people who live with God's Spirit as their guide think about what will make God's Spirit happy. Kaya kahit discomfort sa'yo, oh Lord, gusto ko talaga matulog. Gusto ko talaga, Lord, mag-praise the Lord. Hallelujah. Sito yun. May sacrifice. Ano sacrifice sinasabi ito? You sacrifice your flesh to do the things of God. Amen. Hallelujah. Next verse. Mukhang isang chapter na lang tayo. People who let their human thoughts roll them, well, dahil baka agad tigok physically, hindi, spiritually. People who let their human thought, kapatid, soul area to ha. Alala nyo, balik tayo sa spiritual and body. If you let your soul, your thought, hallelujah, rule your life, not in the spirit, hallelujah, what happened? You will die. But people who think about what God's Spirit wants will have life with God. Happy lang! And they will have peace inside themselves. Wow, shalom! Gusto ko to, Lord. If our weak human thoughts roll us, we become God. Pati ni Pastora. Pati sa loob ng bahay nyo, may gera. Tingin mo lahat ng tao sa bahay mo, kaaway mo. Ikaw pala yun. Yeah. Maliwanag. Ala, di kayo kung nagsabi dito. Kung nagbasa kayo, naintindihan nyo, ito yun. If our weak human thoughts that the soul, hallelujah, rule us, we become God's enemies. People like that do not want to obey God's law. They are not even able to obey it. Kahit na mayroong instruction, ayaw. Tanda natin, God will not force His will to us. Kung gusto nating sumunod, mag-desisyon ka lang, ang grasya ng Diyos ang tutulong sa iyo. Amen. Hallelujah. People who let their human thoughts roll them cannot make God happy. Kaya mamukha din, hindi din happy. Kasi sa yung spirit nasa loob, di ba? Kung ang Diyos mismo hindi happy, lalo na ikaw. And what God please? Your faith pleases Him. Okay, but you are not, oh, praise the Lord, nabawi din dito sa verse 9. Tandaan yung 9 ha. Tandaan nyo yung 9. Don't be condemned. Tandaan nyo, oh, praise the Lord. Sabi mo, yes, thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Yes. You are not like that now. You no longer obey your weak human thoughts. Instead, you obey God's Spirit as your guide. That is true if God's Spirit's really living in you. But if anyone does not have Christ's Spirit in them, that person does not belong to Christ. Kaya taming kinanta natin kanina, may second chance. Last 2
minutes! Meron. Shoot mo yung bola. Yeah, yes, Lord. I make a decision ngayon, Lord. Yes! May pag-asa. Tamang-tama. Shooter eh. Next verse. But if Christ lives in you, you have a new life because of His Spirit. Your body will die one day because of the power of sin, but your spirit lives because Christ has made you right with God. Christ is alive in me, and I'm alive in Him. Praise God. Kaya kung Christ is alive sa inyo and alive in Him, talagang alive na alive kay. May power eh. Di ba? Pag masanggian mo lang, mapaganong ka rin kasi alive eh. May power eh. Next verse. God raised Jesus to make Him alive again after His death. Now God's Spirit lives in you. So, God who raised Christ from death will also cause your human bodies to live again. And He will do that by Spirit who lives in you. Okay. So my Christian friends, we must not obey what our weak human thought tell us to do. We no longer have to live like that. My Christian friends, if you agree to live in that way, you will die. Instead, you should let God's Spirit help you with His power. Tingnan mo yung dito, yung kita natin yung character ng God. Kahit Josias, hindi siya lagi siya namimilit. He wants you to come to Him. If you agree to live in that way, you will die in the carnal way, in the flesh. Instead, you should let God's Spirit help you with His power. Then you can stop doing the wrong things that your bodies want to do. As a result, you will have life with God. So there's a choice. A choice. Anong pipiliin natin? Carnal, flesh, soul, or spirit? All those people who live with God's Spirit are their guide. As their guides are God's children. Praise God. Next verse. The Spirit that you have received from God does not make you serve Him like slaves. So we're not slaves. That would make you afraid again. No. The Spirit that God has given to you causes you to become God's children. Now He takes care of you. God's Spirit makes us call Abba, our Father. Sa message say, what's next, Daddy? What's next, Papa? Amen. So, the Spirit of God bears witness with our spirit that we are a child of God if we choose to live with God. Next verse. God's Spirit Himself causes us to know that we are God's children. Look, God's Spirit Himself causes us to know that we are God's children. God's Spirit and our own spirit agree that this is true. So there's a witness. Kailangan sa pagsunod natin kay Lord, laging merong witness. Anong witness na meron dapat? Merong joy. Merong peace. Pag walang joy, walang peace, hindi yung kay Lord. Amen? Because we are God's children, we also know that we will receive good things from Him. The best is yet to come. You know that you are God's children, so expect. Sinabi niya, we will also know. The word know here is you believe. You will also believe that you will receive good things from Him. Kagaya testimony ni Lance kanina. Amen. Those are the things that He has promised to give to His children. Together with Christ, we will receive the things that God has kept for Him. Ano yon? We will receive the things that God has kept. Tinago niya para. Woo! Wow! We will receive the things that God has kept for Him. And where is Him? In us. That is true if we agree to have troubles like Christ did. It is true that if we agree to have troubles like Christ did, then we will also enjoy life in heaven like Christ does. Kaya when Jesus suffered, you also enjoy the suffering. Kasi pareho tayo. Amen? Pero kanina, napag-aralan natin kanyang umaga na ano yung cause ng suffering natin because of the call of God in your life, because of the Word. Tandaan po natin,
Everything is in the battle of the Word. Walang ibang ina-after si Satan sa buhay po natin kundi yung Word of God. Amen? Hallelujah. Kaya you have to fight the good fight of faith. So during this time now, we have troubles and pain. But I am sure that these troubles are not really very great. One day, God will show us all the great things He has prepared for us. That will make the troubles that we have now seems very small. Hallelujah! Praise God! Kaya naming sinasabi ng Scripture, rejoice always. Philippians 4, di ba? Talagang hashtag talaga yung Philippians 4. Balikan mo nga ate. Silip nga na tayo ate. Silip nga ate. Silip. Sige. Okay, basahin mo. Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Tapos merong trouble. Nagaganon ka na. Sabi niya, again, rejoice. Rejoice lang. Rejoice. Why? You believe. He who believe, rejoice. You believe that God is good. You believe God is able to fulfill His promise. You rejoice. You believe that God heals you. Rejoice. Rejoicing is a demonstration of your faith. Amen? That's why rejoice in the Lord always. Again, I say, saan dito? Sa kulungan to si Paul. Pero yung instruction niya. Amen? Next verse. Okay, balik na tayo Ate Ana. Silip ko lang yun. Para makuha na natin clear na yung Philippians 4:4. Saan na ba tayo Ate Ana? Mukhang 19. 16 ba ito? Kanina? Ha? Okay. Because we are God's children, we also know that we will receive good things from Him. Okay. So, hindi bad things. Knowing the character of God. If you are God's children, don't expect that you will receive bad things. If you are God's children and God loves you, wala kayo talaga mga magulang nag-iisip ng masama. Kunyari, yung mga baby, di ba? Tas mga kulit. Tapos, galit na galit ka. Sige, kuha ka ng, tapos nakabote pa yun. Yung mga ganong edad, di ba? Mga cute talaga yun. Mga mababait. Tapos, nagtimpla ka ng gatas. Tapos, naiinis ka. Lagyan mo ngayon ng Clorox. Tingnan natin. Kahit na gaano kapasaway yung anak mo, hindi mo talaga yan iisipin sa kanya. How much more si God? Pero bakit yung isip natin, si God, inaalaw to ni God. Ano inaalaw? Tingnan mo. We also know that we will receive good things from Him. Those are the things that He has promised to give to His children. Together with Christ, we will receive the things that God has kept for Him. That is true. If we agree to have troubles like Christ did, then we will also enjoy life in heaven like Christ does. Next verse. During this time now, we have troubles and pain. But I'm sure that these troubles are not really very great. One day, God will show us all the great things He has prepared for us that will make the troubles that we have now seem so very small. Next. The whole universe that God has made now waits for something great to happen. Everything is waiting for, with hope, to find out God's share. Okay, gusto ko dito sa Amplified Translation, please. Tingnan natin ano dun sa Amplified. For even the whole creation, all nature awaits eagerly for the children of God to be revealed. You are the children of God. The whole universe are waiting for children of God to rise up. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, balik tayo atin doon sa kanina. Thank you, Lord. God has caused everything in the universe to lose its purpose.
It did not choose to be like that. It was God who decided that it should be like that. Then it could hope for something better in the future time. Wow. At the time, the universe will not continue to become worse and worse as it does now. It will become free from that power. It will be free to enjoy great things from God as God's children are also free. This is hope. Praise God. Next, we know that everything in the universe is still in a great pain now. Everything cries together in pain, like a woman who is ready to have a baby. Next, it is the same for us who are believers. We have received God's Spirit as the first of His gifts to us. But we also cry inside ourselves. We are waiting for the time when God will finish His great work. Then we will belong to Him completely as children. Our bodies will be free from the power of sin. This is a great hope. Praise God, the blessed hope. Ever since God saved us, we have continued to wait for this hope, this to happen. One day, we will receive what we have hoped for. Kagaya kay Lance, then we will not need to hope for it if anymore. Hallelujah. Okay, ito yon, yung hope. That's why faith is a substance of things that you hope for. Kasi kailangan mo ng faith, substance yun para sa pinapangarap mo. Ngayon, kung yung pangarap mo ay nakikita mo na, you don't need faith. Nakuha natin? Ate, pakibukas to ate sa New King James Version. For we were saved in this hope, but hope that is sin is not hope. For why does one still hope for what he sees? Kaya, kung ano yung nakikita natin, yung dreams natin, no, the best is yet to come. The best, you put a picture, put word on that. Faith, faith, faith. Anong pangako ni Lord? The best is yet to come. Kahit marami tayong mga challenge sa buhay na pinagdadaanan mo, keep on walking in the Spirit. Renew your mind. And then one day makikita mo yun. Mga bagay-bagay na yon. Okay? Okay, balik tayo sa 25 na. Sa easy. May reward ka talaga kay Lord. Anong gilang mo na ngayon, ano? Kaya ikaw talaga may-ari ng ano dyan, AC. But we continue to hope for what we do not see. And so, we wait for it patiently. Kaya patient is required. So, paano mag-endure? Kaya ito yun, hay. Ito yung example ni Lance. Nag-ask siya ng laptop. Ang laptop is grace. Blessing ni Lord. Okay? Tapos, nag-believe siya. Binigyan siya ng word. Grace plus faith, manifestation. Pero, anong nangyari in between? Yun yung patience. Okay. So ngayon, paano yung patience mag-endure? Joy. Kasi kung walang joy, walang strength to be patient, to stand. Kaya yung faith natin, pag mayroong patience, yun yung parang stand doon sa faith mo. But it requires joy para masustain, hanggang makita mo talaga yung manifestation. O ngayon, nakita na ni Lance yung kanyang laptop. Hindi mo na kailangan ng faith. At saka patience. Kasi, kuha na. So, while waiting, patience develop. Then, paano siya na-develop? Through your rejoicing. Kaya pag walang rejoicing, don't expect na makikita mo pa yun. Wala ka ng patience. Next verse. God's Spirit also helps us to do this. Because we are weak, we do not know how we ought to pray. Eto na, Holy Spirit na. But God's Spirit Himself pray for us. We cries to God on our behalf in a way that nobody can say. Kasi sample natin si Lance. Okay, paano ni Lance yun nakuha yung Mark 11? Through prayer and the preaching of the word. Everything you need
God give you first the Word. Okay, ito yon. Ang Word is your ticket. Pag mayroong Word, binigyan ka ni Lord ng resibo. Ang Word is a reset. Ngayon, dahil mayroon ka ng receipt, mayroon ka ng resibo, makiklaim mo na yon. For example, punta ka ng Mindanao, punta tayo ng Mindanao. Ngayon, ang ginawa mo, bumili ka ng ticket. Online. So, yan na, may ticket na. Either i-print mo yon o hindi, basta alam mo mayroon ka ng ticket. Nakita mo na yung ticket. Hindi din siya imaginary. Nakita mo yung ticket. O ngayon, wala pa yung flight mo, pero dahil mayroon ka ng ticket, ang feeling mo, andoon ka na sa Mindanao. No doubt that you are flying on that day, flying on that time, going to Mindanao. Why? You have a ticket. Ganon din sa mga hinihingi mo kay Lord. Kung mayroon ka ng ticket, sure na sure, sa'yo na yun. May challenge ako sa tuhod ko. Tapos kanina sa CR, Lord, give me wisdom. Oh, Ramoso, Kolomongga. Gusto ko talaga na mawala na talaga. Wala na talaga kahit kunti. Zero pain and discomfort. Alam mo, sagot ni Lord, believe. Okay. Anong i-believe ko? What I heard from the first time I asked Him. It's already fixed. By your stripe, you are healed. I believe that I receive it. Believe. Because, ano yung belief? You keep on speaking. Don't doubt, believe. Because if you can believe, all things are possible. So, nagtotrouble pa ba ako? Kasi yung mind ko parang, sige, papacheck up kaya ako. It's good I asked the Lord. Wisdom, Lord. Believe. If you can believe, all things are possible. Hindi siya complicated. So ngayon, anong panghawakan ko? May ticket na kayo. Anong ticket? Believe. Anong binibilieve ko? I receive it already. I have it. My knee is zero pain. So kasi may ticket na ako. Ang meron lang ako ngayon, ticket. Word. Bukas makalawa, wala na. So that's how it works. Amen? Hallelujah. Sinabi dito, God's Spirit also helps in our weaknesses because we don't know. Kaya pagpipray mo talaga. Ito yung kanina sinabi, dito ka sa God, Spirit of God. Hindi dito sa flesh. Operating in the thought. Hindi. God's thing cannot get, kumbaga hindi mo makukuha, you cannot receive it by your thought realm. God's thing, you can only receive it in the spirit realm. Kuha? Tapos pag ito ay spirit realm, shalom. Pero pag dito, spiritual thought realm, soul realm, gulo. At the end of result, there's no shalom. Amen? Okay, next verse. God sees deep inside us and He knows our thoughts. Yo, praise the Lord. He understands what is in the mind of the Spirit. When the Holy Spirit prays on behalf of God's people, He prays as God wants Him to pray. That's why praying in the Spirit is important. Praying in the Spirit is there. You will know more God. Because God is a Spirit. And you know Him by the Spirit also. Amen? And inaral natin last week that if you obey God and His Word, you love God and you love His Word, sinabi ng Bible, He will love you and the Father will love you and He will dwell Himself and manifest, reveal Himself to you. So yun, as we continue to obey God, the more we will know Him. Amen. Hallelujah. Praise God and good. I like this. The Holy Spirit is praying for you. We are praying the perfect will of God. Praise God. So we know that God works to help those people who love Him. Wow! He uses everything that happens to them to bring something good. He does this for those people that has chosen to serve Him. Kaya hindi to applicable sa lahat ng situation.
Ito ay mangyayari kung titingnan natin yung scripture 26, 27, 28 by the Spirit ito. Kaya meron hindi nangyayaring maganda sa iyo when you pray in the Spirit and God will give you wisdom, it will turn into good. Thank you, Lord. You turn it into good. Thank you, Lord. Turn it into good. Yeah, turn it, Lord. Kasi hindi talaga kaaway. Hindi natin kaaway ang Diyos. Amen? Tandaan natin, hindi natin kaaway ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos. If God is for us, then who can be? Imagine mo, kapatid, kung ang Diyos ang kaaway mo, wala na. Sino pang kakampi sa'yo? Alangan si Satanas. Diba? So, i-renew natin yung mind natin na hindi siya kaaway natin. Kaya pag may problema tayo, mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, kakampi mo ang Panginoon, di doon ka pupunta sa kakampi mo. And everything will be alright. So, kailangan ma-renew tayo dito. Amen? May kaaway kasi, John 10:10, maliwanag eh. Pero yun nga kanina, kung we walk in the Spirit, unti-unti gaganyan tayo. Ha, ha, ha! Okay, next verse. God already had those people in His thought from the beginning. Kaya doon na kayo eh. We were there before the foundations of the world. God decided that already. So then, His Son would have many younger brothers and sisters. Oh! Sabi niya, God already had those people in His thought from the beginning. He decided that they should become like His Son. So then, His Son would have many younger brothers. Merry Christmas talaga. Diba? Jesus, Diyos siya, nagkatawang tao, kagaya natin, na pwedeng gumawa ng masama. Pero pinili ni Jesus na lakaran yung Espiritu dahil ang Espiritu ay nasa sa Kanya. Tama? Okay. Ngayon, nung tinanggap natin di ako titingin sa inyo. Nung tinanggap ko si Jesus Christ sa buhay ko, ayun, nag-work sigad sa buhay ko. Kasi makasananan ito. Kailangan niyang mag-renovate niya, kailangan i-recon, kailangan niya yung mga preconceived idea, baguhin niya lahat-lahat. Pagkatapos, wino-work niya ako ni Lord, wino-work. He's forming me into the likeness of His Son. Yung mukha ko, milani talaga. Pero ang spirit ko, hindi na. Hinuhugis niya ako. Kagaya kay Kristo. Okay. Ngayon, hinuhugis na tayo. Kaya, ano nangyari sa atin? Now we walk like God. We talk like God. We do like God. As Jesus is, so are we in this world. Si Jesus, hindi daddy. Papa Jesus. He is our big brother. He is our example. Kasi sinabi sa John 14 verse 12, if you believe in Him, you will do greater things than this because I will go to the Father. You know what? Yun yung ginagawa ni Lord sa atin. He is working. Kung ikaw ay born again, meron ka ng Kristo, God is working in your life. God is working in us so that He can work through us. Ngayon, ito din yung nangyari. Yung kaaway, ayaw niya kasi alam niya na mayroong magandang plano. He is aftering you. He's aftering the calling of God in your life so that you cannot do what God has called you to. That's the real enemy. Hindi itong flesh, kundi yung spirit na meron ka, because our battle is not against the flesh and blood. He's trying to distract you. He's trying to stop you to fulfill what God has called you to do. That's why God is keep on saying, rise up! Mounting up! Amen. Hallelujah. He is our big brothers. His sons would have many young brothers and sisters. Who is your daddy? Father God. Who is your brother? Jesus. Kaya magsiselebrate tayo ng birthday ni Big Brother. At saka yung big sister nyo. Galing. Salamat, Lord, na December 25 din mo ako pinanganak. God had already chosen those people to be His children. Pinili ka na. Hindi ka aksidente. Why? Because of that, He called them to come to Him. Pinili ka, kaya wala kang choice. Kahit ayaw mo, pinili ka na.
Because of that, He called them to come to Him. He accepted those people as right with Him. And those that He accepted, He also caused them to become great. Great ka, hindi great problem. Great blessing. To do the great things. Kaya baguhin mong isip mo. Renew your mind. You can do great things because that's how God called you. Look, He also caused them to become great. Woo! Hallelujah! Ulitin ko ha, God had already chosen those people to be His children, kaya wala na tayong kawala. Because of that, He called them to come to Him, kaya wala ka rin kalawala. Kaya mapapansin mo yung mga challenges mo sa buhay mo. Ayaw ko na talaga. Tapos na din ka doon sa sitwasyon na hindi mo talaga alam anong gagawin. Hanggang bukas makalawa, sabihin mo, I surrender all. Turn around. Why? Ayaw ng Diyos na hindi mangyayari yung plano niya sa buhay mo. But it's up to you. If you want to walk with Him and willing to do with Him. Next verse. So because of all these things that God does for us, we can say this. Okay, kayo magbasa. Ano sasabihin daw? Basa! Okay, i-personal mo. Ako magsabi ha, tapos dito kayo, if God is working on my behalf. Okay. So because of all the things that God has for us, we can see this. If God is working on my behalf, nobody can really do anything against us. Yun lagi nating binabanggit. If God is for me, then who can be against me? Pero bakit yung mukha mo parang talunan? Di ba? Oh, sabi ni Ate Tis, oo nga naman. Yung gusto ko, yung ganitong preaching ba, oo nga naman. Mag-alas 12 na naman. Sige. Next verse. God did not even keep His own Son safe. Look, kung gaano kanya kamahal. Yung big brother natin, hindi niya kinikeep na di ba? God did not even keep His own Son safe. Instead, He gave His Son to die on behalf of all of us. So certainly, God will continue to be kind to us as well as His Son. He will give us all things that we need. Ba't ang dami mong problema? Ba't ang dami mong drama? Yung kanyang bugtong na anak nga. Sige nga. Subukan mo, anak mo. Ikaw, Tess. Ikaw, tatlo yung anak mo, di ba? Subukan mo, kahit isa doon, mamimili ka. Ipapatay mo doon dahil sa iba mong, di mo kaya yun. Pero ang Diyos, isa na nga lang, binigay niya sa'yo, sa akin, sa mundong makasalanan. Oh! Sabi niya, God will continue to be kind to us. Bakit niya ginawa yun? Yung ibang translation, binigay niya ang kanyang bugtong anak. Yung kay mga pangailangan yung di ko ibibigay. Come on! What do you think of me? Ganun eh. Bugtong na anak ko, binigay ko sa'yo. Dahil ganun ko kayo kamahal. Yung pangailangan nyo, He will give to us. Anong sinabi? Partial? Anong sinabi? Basahin mo nga, anong ibibigay ni Lord? Kung alam mo na ibibigay ni Lord sa'yo ang lahat ng mga pangailangan, bakit mayroon kang problema?
At bakit naman problema ka sa mga pangailangan mo, meron naman palang nagbibigay. Hindi ka kasi humingi. Yun. Kung kanino-kanino ka humingi, yun. Pero kung alam mo saan ka humingi, doon sa daddy mo, na ang source mo, provider mo, lagi kang happy. Dahil lahat ng need mo, ibibigay niya. Ang problema, humihingi ka ba talaga? Humihingi naman ako. Ba't wala? Imposible yun eh. Sinabi niya, ask and you will receive it. Seek and you'll find. O kaya nasa asking ka lang, hindi ka nag-seek. O kaya nag-seek ka kung saan ka nag-seek. Sabi ni Lord, seek me and you will find me. Seek the source. Seek the giver. Seek the healer. And you will find. Seek the provider, and you will find. Diba? This is the character. Kaya happy Christmas. Dapat maunawaan natin kung bakit tayo magse-celebrate ng Christmas. Binigay niya. Kaya yung Christmas, sinicelebrate natin dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay po natin. Willing siya ibigay. Ama, bakit mo ako ibigay? Di siya na ganun eh. He voluntarily also gave His life. Because why? He loved His Father. That's why if you love your Father, you can obey Him. You can do what He called you to do. Because you love Him. If you love Him, you will obey my commandments. Last 2 minutes. Next verse. Nobody can say that God's people are guilty. God Himself has accepted us right with Him. Why you say they are guilty? Why you said you are condemned? Those who are led by the Spirit, the Holy Spirit will not lead us into condemnation. The Holy Spirit will lead us into conviction. That's why if we live in the Spirit, kung nagkakamali ka, He will convict you and turn you into repentance. But if you choose to live in the flesh, okay, kasi itong ginagawa nila, ayun, dinagdagan mo, nagkaroon na doon ng movie. Horror movie. Kaya puro ka na takot. Takot ka na. Kaya dahil sa tatakot mo, galit ka na lagi. Kasi takot ka na. You entertain the horror movie because you live in this realm. Amen? Next verse. Nobody can say that God should still punish us. Nobody can say because Christ Jesus Himself died on our behalf and God raised Him so that He become alive again after His death. Now, Christ sitting at God's right side in heaven. He Himself is praying to God on my behalf. Upo ako dito ha. Mag-demo tayo. Sinabi niya, asa yung right? Sige, kunyari. Okay. Nakaupo ako doon. At kuya, halip pa hinga ng upuan. Okay. Yung dalawang upuan, dali ka. Dalawang upuan. Tayong dalawa na lang para makita ka sa video. Mas maganda yung mag-demo-demo tayo. Okay. Awag na lang. Ako na lang isa. Okay. God is Spirit, di ba? Asa yung right? Ito yung right. Pag dito ako, right ako ha. O dito sa harap niyo, ito yung right. Okay. Ito ako. Okay. Sinabi ng scripture, now Christ is sitting at God's right side in heaven. He Himself is praying to God on your behalf. Kapatid, kung ang Diyos ang nananalangin sa'yo, ano ka sa tingin mo? Sana? Sure. Perfect will yun. It shall come to pass. Always answered. At sinabi ng Colossus ba yun? Or Ephesians yung Colossus, we are also seated with Him. Sige, hanapin mo yung scripture na yan. Okay, wag na lang. We are also seated with Him in the heavenly realm. So where God seated, you are also seated with Him. We are not under, we are above. As Jesus is praying, you are also praying. Don't tell me. At pag-isipan ko muna.
Yes and amen. What He said, all my promises to you is yes and amen. Ang tanong, nag-guess ka na ba kay Lord? At nag-amen ka ba sa sinasabi niya? If you say yes to His word and amen to it is done. Keep on rejoicing. Mga kapatid, this is our place. God is helping us where we are. We are in this world, but we are not of this world. We have another realm. We should operate. The Lord wants us to operate in this realm, in this spiritual, in that spirit with God, so that we will enjoy everything with God. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. So where Jesus is, ang dami natin, no? Imagine mo na lang, nakaupo ka sa lap ni Jesus. Oh, tas kulit ka. Parang batang nagtatalon-talon. Pero hindi ng Diyos nainip na kukulitan sa iyo, nai-enjoy siya. Is it helping you? Nakikita niyo yung place natin? Are you seeing a picture? That's who we are? Kaya wala na nga talagang drama. It's good to know who we are. Who is our God? Amen? Balik tayo, Ate Ana. Doon na tayo sa tapusin na natin yung Revelation, yung Romans. Woo! Sana ba tayo kanina? So nobody can say, God should still punish us. Yung ibang translation, no trouble, no pain, no hardship, no hunger. Ang ganda dito, nobody can say that God should still punish us. Nobody can say that because Christ Jesus Himself died on our behalf and God raised Him so that we become alive again after His death. Now Christ sitting at God's right hand side in heaven and He Himself is praying to God on our behalf. Next verse. Christ will always continue to love us. Whoa, I love it. Christ will continue to always love us. Nothing can stop that. Nothing. Lord, kahit hindi ako gumawa ng nothing. Meron bang nothing na meron? Nothing. Nothing can stop that. We can have troubles. Things may make us sad or afraid. People may do bad things to us. We may have no food or no clothes. There may be great danger. People may even try to kill us. But none of these things can stop Christ from hating you. Hindi pala loving you. Kaya hindi mo sabihin, kasi hindi mo to pinagdaan. Oo. Kahit na. Sinabi lahat ng pinagdaan is common to all. As it says in the Bible, because we are your people, God people try to kill us all the time. They think that we are like sheep and we are ready to be killed. Next. Oh, because God loves us. Because God loves me. None of these troubles can ever beat me. He makes me win against them. You are a winner. Kaya don't try to be a winner. Amen? Hallelujah. Because God, okay, tapos natin, meron pa. Oh, dumami na. I am sure of this. Oh, I am sure. The Word of God said, nothing can stop God from loving us. Death cannot do that. Life cannot do that. Angels cannot do that. Nor can demons do that. Nothing that happens to us now or that will happen in a future time can do that. No powerful spirit can do that. Nothing that is high above the world can do that. Nor anything that is deep down below the ground. Nothing else in the whole universe can stop God from loving us because of our Lord Jesus Christ. We know how much God loves us. Merry Christmas. And if you know that God loves you, He will never abandon you. Because God loves you, He wants you to enjoy a full life. Super abundant life. Because God loves you, He gives you His best
for you because Kuya, halika. Last na to. Kanina si dito tayo kay Kuya Willie. Kuya Willie, halika nga, Kuya Willie. May bago ka ng pangalan, ha? Kuya Willie! Kami din, Kuya Willie. Bakit sila lang? Daya mo, ha? Sige, Kuya Willie. Okay. Okay, ikaw naman, Kuya Willie. Hawak naman. Yan. Kuya Willie. Nakuha nyo? Anong nangyari? Bakit mo din binigay kay Lance yung laptop? Bali, ganito po yun. Bali, yun yung gusto ni Lord para kay Lance. Okay. Paano mo malaman? Sige ha. Ako si Lani Abundance. Bakit mo masabi na si Lord ang nagsabi sa'yo na yun ang ibigay mo? Yeah. Bali, nangyari po is pinag-pray ko siya dahil yung ang tagal-tagal niyang magbigay ng wishlist. Nagpa-follow up na ako kay Ate J, kay Joyce, nag-follow up na rin siya. And ako din, nagsabi ko na lang, pag di niyo alam yung wishlist niyo, surprise me na lang. Hanggang sa naglagay na siya ng wishlist, tinanong ko rin siya, pero hindi niya alam na ako yung nakabunot sa kanya. Sabi ko, ba't wala ka pang wishlist? Sabi niya, kasi iniisip ko pa kung ano yung gusto ko, Kuya Jason eh, hindi ko pa alam. Tapos sabi ko sa kanya, kasi laptop talaga gusto mo, di ba? Sabi niya, opo, yun talaga yung gusto ko, yun talaga hinihingi ko kay Lord. Eh di, sulat mo dun laptop, malay mo naman laptop talaga ibigay sa'yo. May idea na ako kung ano yung kailangan niya. Ngayon, pero it's up to me kung bibilin ko talaga yon or yung wishlist niya talaga. Okay, stop muna. Paano ka nagkaroon ng idea na laptop talagang kailangan niya? Merong isang araw na nagpunta siya sa bahay, nagpatulong. Sabi niya, Kuya Jason, kailangan ko ng tulong sa assignment namin. And then, ginawa namin siya at kailangan po ng laptop doon. Yun yung Excel, Microsoft Office. And then, ginagawa ko siya, sabi niya, paano kung magagawa yan, Kuya Jason, kung wala akong ganyan? Ang hirap naman kung sa cellphone. Ang bagal sa cellphone. May Excel naman sa cellphone, pero ang bagal. Hindi siya kagaya ng ganyan, malaki yung screen. Hanggang sasabi ko sa kanya, meron bilihan doon, mura lang. Sinabi ko yung bilihan ng laptop na mura lang, na pwedeng pang estudyante. Hanggang sa, doon ko nakita, Pastora, na kailangan niya ng laptop. Okay. Hanggang sa dumating yung panahon na siya'y nabunot ko, may idea na ako kung ano yung kailangan niya. At dahil doon, pinag-pray ko siya. So pinag-pray ko rin kung, tinanong ko si Lord, Lord, ano po yung gusto niyong ibigay kay Lance? Yung wishlist niya o yung laptop na talagang gusto niya? Kasi nagbigay po siya ng wishlist sa GC eh. Then sinala ko sa prayer, tinanong ko, kapag itong nasa GC, yung bag lang po ng base, hindi ako masaya. Nakita ko sa sarili ko na wala akong peace, wala akong joy, wala akong love. Parang hindi kompleto yung 2025 ko. Hanggang sa sabi ko, sige, may peace ako sa laptop. Nag-agree din yung asawa ko na masaya ako sa laptop. So, ang asawa ko ay isang budol talaga. Budol ng buhay ko, budol of goodness. Yan. And then, so thankful ako kasi may asawa akong gano'n na, sige, let's go. Gumanon siya sa akin. Sige, pinag-pray ko ulit. Kasi siyempre, duda rin ako eh, kung bibiling ko ba talaga eh. Hanggang sa, na-convince ako because the Lord answered me. Nandun yung joy, peace, hindi nawala, at pa-excite ng pa-excite ng pa-excite. Ang sabi ko, matutuwa to. Kasi na-experience din po namin na wala kaming gamit sa school. Like, for example, yung laptop, lalo na yung asawa ko, iniyak niya yun sa nanay niya. Pinangutang pa ng nanay niya para lang magkaroon ng laptop. Ako, nagkaroon din ako noon, pero hiram lang, tapos sira pa. But praise the Lord, nakatapos tayo ng pag-aaral. Ganun din, no? And gusto ko, ganun din yung mangyari kay Lance na masunod niya yung plano ng Diyos sa buhay niya. Okay. Example, love. Pag mayroon kayong hiningi kay Lord, and He is not satisfied, He will not give it to you. Yeah. At gusto, tingnan mo nang ulit, ano ba talagang gusto mo? Ano ba talagang gusto mo? The boldness. Once nung sinabi niya, yung gusto niya, pak, happy. Why? God is not stingy. He loves us. He give us His best. Yes. So yun yung Diyos natin. Kaya kailangan maunawaan natin. Kailangan makilala natin. Kasi minsan sa mga kakulangan, sinisisi ang Diyos. Hindi yung heart niya. Yeah.
Yep. Ang tanong, do we really love God? Do we really know that God loves us? Tingnan mo, kaano-ano niya si Lance? True. Brother. Ka-churchmate lang. Yeah. Brother in Christ. Yes. Hindi siya papa. Yes. Pero bakit ganyang puso? That's the heart that we have. Amen. The Spirit of God in us. Amen? This is an illustration ng pagmamahal ni Lord. Pag mayroon tayong hinihingi, hindi sa... Ito yung super abundance. If you think that you enjoy already what you have, look to God. Yep. Is He really satisfied of what you have? Kaya, there's more. The best is yet to come. Amen. Sa'yo best na, sa Kanya hindi pa. Kaya nung gusto niya, humingi ka. Keep on asking. Keep on believing. Because of His love. Binigay niya ang kanyang bugtong anak. Yung pa kayang gusto mo. Hindi niya ibibigay. Ang problema, atin. Tungna mo, bakit iniinsist niya? Bakit di mo? Kasi doubt siya eh. Yep. Wala siyang confident. Pero mayroong nag-push sa kanya, try mo, malay mo. Nagkaroon siya ng faith. Yun yung boldness to come to the Father. If you know who is your Father, you can always come to Him bold. Lord, I claim 50,000. Lord, I claim 120,000. Lord, I claim. And Satan, take off your hands over my 100,000 pesos right now in Jesus' name. And I release God's ministering angels to bring the money in the name of Jesus. Because there's enemy. That's why you release, you speak, Satan, take off the authority, Satan, take off your hands over my finances in Jesus' name. And I command. That's why tithes and offering is very important. Kung wala kang seed, anong harvest mo? Yung bibig natin, yung sickle natin, ito pang harvest natin. You call us what you want. Amen. This is the love of God. Merry Christmas talaga. Merry Christmas. Ngayon, Paskong Pasko. Ngayon, the Lord is helping us to see who He is. At mayroong mga demonstration. Look, pag mayroong kang gusto, na parang alanganin ka, okay, ito talaga. Hindi sila tumitingin ng malaki. Yep. Kaya nang ibigay kahit ano pa. Dahil mahal ka niya. Ang tanong, do you have faith Yeah. to ask? Yeah. Because if you have faith to ask, you are bold enough to come and ask, Lord, akin yun. Kunin mo ang ticket. Bigyan ka ni Lord ng ticket. Thank you, Lord. Amen. Anong hining niya? Sulat lang. Yes. Sulat mo laptop. Sulat niya laptop. Why? That's the love of God. So we will not limit God. Amen. Alis na tayo doon sa ganung realm. Amen. Kaya ni Lord ibigay ang lahat. Si Jesus ang palatandaan at ang banal na Espiritu ang garanti na kayang ibigay lahat ng pangako niya sa atin because of the Holy Spirit. Kung tayo ay susunod, live in the Spirit, we will enjoy everything. Amen? Thank you, Kuya Willie. Kuya Willie na tayo. Tiyan, Kuya Willie. Sige tayo tayong lahat. Woo! Tapos na ba tayo doon, ate? Okay, natapos na din. Thank you, Lord. Ang sarap niyong turuan. Di ko na kailangan mag-isip kung anong isang chapter, tapos na. Pero kung saan-saan tayo pumupunta, no? Ang ganda kasi, it's the Word Himself explained. Kaya, truth talaga. Hallelujah!